Kung ganito ang eksena, how would the law act on this situation? Mali ang hula ng marami, alamin sa video. Alam nyo ba, may isang lugar kung saan nagtatagpo ang medisina at batas para hanapin ang katotohanan? Isang mundo to na madalas hindi natin napapansin pero sobrang krusyal para makamit ang hustisya. Tara, silipin natin kung paano ito gumagana. Pag-isipan nyo nga, kasi sa tanong na yan, umiikot ang buong usapan natin ngayon. Hindi lahat ng ebidensya, basta-basta mo lang makikita. Minsan kasi, kailangan ng isang ekspertong mata para mabasa ang totoong kwento sa likod ng isang krimen. Ang tawag dito ay medical jurisprudence. Medyo technical paminggan pero isipin nyo na lang na ito yung rulebook na nagsasabing, okay, pwedeng pumasok ang mga doktor sa korte para tumulong. Ito yung paggamit ng kaalaman sa medisina para tulungan ng isang hukom na maintindihan yung mga nangyari mula sa isang scientific na pananaw. So paano ba naging official na kailangan talaga sila sa korte? Diyan pumapasok ang isang napaka-importanteng kaso, ang Lucas v. Tuano. Dito napatunayan na hindi pwedeng common sense lang ang basehan ng korte, lalo na kapag komplikado at medical na ang usapan. Ayan, malinaw na malinaw, di ba? Sinasabi mismo ng desisyon ng korte na may mga bagay na doktor lang talaga ang makakapagpaliwanag. In short, inaamin ng batas na kailangan nila ng gabay mula sa mga taong tunay na nakakaintindi sa katawan ng tao. Okay, kilalanin na natin ang mga bida sa kwento natin. Unahin natin yung siguro pinaka-pamilyar sa atin lalo na sa mga crime shows, ang tinatawag na detektiv ng mga patay. Ang trabaho nila ay hindi lang alamin kung ano ang ikinamatay ng isang tao. Hindi ganun kasimple. Ang mission talaga nila ay maghanap ng ebidensya para sa mga pulis. Paano? Sa pamamagitan ng pagbasa sa kwentong sinasabi ng katawan ng biktima. Sila, literally, ang medical detective. Para mas ma-appreciate natin kung gaano sila kahalaga, tingnan natin itong isang real-life case. Sa People v. Saladino, yung sinabi ng isang forensic pathologist ang naging susi para malutas ang isang malagim na krimen. Dito natin makikita yung galing nila. Isipin nyo to, sa pamamagitan lang ng pagsusuri sa anggulo ng pagpasok ng bala, nabago ang buong kwento. Mula sa posibleng nagbarilan lang o nag-suicide, naging klaro na ito ay isang cold-blooded murder. Ganyan kalaking impact ng trabaho nila. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa pang mahalagang eksperto. Kung yung una ay para sa mga pumanaw na, ito naman ang doktor para sa mga buhay. So, ano ba talaga ang pinagkaiba nila? Napakalaki. Ang forensic pathologist, ang pasyente niya ay yung pumanaw na. Goal niya, alamin ang sanhi ng kamatayan. Ang medical legal officer naman, ang kaharap niya ay mga buhay na biktima. Ang goal niya, idokumento ng tama ang mga pinsala para maggamit sa kaso. Sa kanya, ang pasyente ay ang ebidensya mismo. Sila yung opisyal na police doctor, kumbaga. Trabaho nila na gumawa ng isang objective na medical record na siyang magiging pundasyon ng isang police report o testimonya sa korte. Sila ang nagbibigay ng formal at scientific na dokumentasyon ng isang pinsala. Pero bakit kaya ganun na lang kalaki ang tiwala ng korte sa findings nila? Ang kaso ng People versus Academia ang magpapaliwanag niyan sa atin. Ang keyword dito ay walang kinikilingan. Dahil sila ay mga opisyal ng gobyerno at wala silang personal na interes sa kaso, itinuturing ng korte na mas kapanipaniwala ang kanilang testimonya. Malaking bagay yon para mapatunayan kung ano ba talaga ang totoo. At panghuli, kilalanin natin ang isang napaka-espesyal na eksperto. Sila ang nagsisilbing tagapagtanggol at boses ng mga pinaka-inosente at vulnerable na biktima. Hindi lang sila basta doktor ng mga bata. Sanay ang mga mata nila na makita ang mga senyales ng pang-aabuso na madalas hindi napapansin ng iba. Sa madaling salita, sila ang nagiging medical na boses ng isang bata sa loob ng korte, lalo na kung hindi pa nito kayang ipaliwanag ang nangyari. Paano ba ito nangyayari? Halimbawa, may report ng isang injury sa bata na parang hindi tugma sa kwento. Diyan papasok yung specialist. Titignan niya ang pattern at masasabi niyang, teka, parang hindi ito aksidente. At yung medical findings na yun na mismo ang nagiging matibay at obektibong testimonya para sa bata. At wala nang mas hihigit pang halimbawa kaysa sa kaso ng People v. Mariano. Dito, ang biktima ay isang bata na sobrang na-trauma, hindi na makapagsalita. Pero yung ebidensya, nagsalita para sa kanya.
Grabe yung impact nito, no? Tinitiyak nila na may hustisya pa ring makakamit, kahit na ang biktima ay hindi na kayang isalaysay kung anong masakit na nangyayari sa kanila. Ang ebidensya mismo ang nagiging kwento. So, buuin na natin ang puzzle. Itong tatlong magkakaibang eksperto na ito, kapag pinagsama-sama, ay bumubuo ng isang sistema na naghahanap ng katotohanan gamit ang siyensya. Kaya bilang buod, tandaan natin tong tatlong haligi. Ang forensic pathologist, ang detektibe ng mga pumanaw, ang medical legal officer, ang doktor na nagdodokumento sa sinapit ng mga buhay, at ang child protection specialist na siyang nagbibigay boses sa mga hindi makapagsalita. At iiwan ko kayo sa tanong na ito. Isipin nyo, kung wala sila, kung walang siyensya na gumagabay sa ating mga korte, paano natin matitiyak na ang hatol ay base sa katotohanan at hindi sa opinyon o hula-hula lang? Isang bagay na dapat nating pagnilayan.